Hi Scorpio, welcome po sa ating channel. At ito ay inyong weekly gabay tarot reading for your career and money ngayong June 24 to 30, 2024. Please be reminded, Scorpio, kung naka-resonate kayo, comment down. Kung hindi kayo naka-resonate, ibigay niyo po sa iba kasi general reading po ito. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po. Spirits guide, mga ganap po. Sa career and money ni Scorpio ngayong June 24 to 30, 2024. I need 3 cards po. Spirits guide, mga mensahe niyo po para kay Scorpio ngayong June 24 to 30, 2024. I need 2 cards po. Okay, Scorpio, ngayong June 24 to 30, 2024, this is for your career and money. May nakita kong success dito. Good luck, good karma, and you are happy. Kasi may positive opportunities, magandang outcome, and things going your way. Naka-receive nga kayo ng rewards dito or papuri ng ibang galing sa ibang tao. So, ayun, may good luck and good karma dito. At some of you nagkaroon ng self-study. Pwede din nagkaroon kayo ng knowledge or learnings kasi nagbasa kayo ng libro or document. May nalaman kayong katotohanan or clarity or you're learning from it. And may nakita ko dito nagbigay sa inyo ng wisdom message. This is an elders, pwedeng boss nyo ito or amo, parents. Basta favorite person nyo na nagbibigay sa inyo ng payo para mabigyan ka ng guide or nag-share siya sa kanyang experience sa buhay para may matutunan ka. And ayun, you receive pagkakaisa, harmony, and wisdom. Kausap mo yung favorite person mo. Nagkaroon ng maturity, very matured siguro itong taong ito in terms of thinking. Okay, ang mensahe sa inyo dito is tamang-tama sa message dito. Kasi naka-receive nga kayo ng wisdom message. Insight into the nature of physical objects gives your foresight, use your best judgment, and perfect fit. Finding the right path, that fit with the soul, the ideal job. You're meant to be here. Okay. Spirits guys, kamusta po ang energy ni Scorpio ngayong June 24 to 30, 2024? Sa career and money nila ngayong week na ito, June 24 to 30, 2024. Energy po ni Scorpio.
So, daily reminder, panoorin nyo. Kung napanood nyo ngayong 22 or 23, 24, panoorin nyo yung 18, 19, 20, 21 sa mga yung last 4 days po. Panoorin nyo yan. Kung may naulit na mensahe dito, meaning kailangan nyo yan ng bigyan ng atensyon, solusyon at aksyon. At sa mga sa mga suki ko dito na laging humihingi sa akin ng Monthly Gabay Tarot reading, nais kong ipaalam sa inyo na open na po yung July 2024 Monthly Gabay Tarot reading. So PM niyo po ako for schedule. At sa mga bago dito na gusto mga personal reading, may nakafocus sa career and money, may nakafocus sa love reading, may pwede din general. So PM niyo po ako for inquiry and for booking. Andito po sa baba ng video nyo yung link. I-click nyo po yan para ma-message nyo po ako. Kung hindi nyo makita yung links, so comment link para para mag-reply ako ng instruction on how to find or on how to message me. Okay? So that is that is the message. So, Scorpio. So maraming salamat. Okay? So ayun. Ano po ito? So, you are, anong tawag ito? Okay, may nakita ko ditong, you're moving on. Kasi malungkot ka the other day, the other week. You're moving on. Nagkaroon ng silver linings, moving on. This is a hope sign, naka-move on ka na sa lahat ng unos na nagdaan at tanggap mo na ang mga nangyari. Pinatawad mo na sila at higit sa lahat, pinatawad mo yung sarili mo. Nagkaroon po ng healing and growth sa week na ito. So this is the clarification of your card here. Nagkaroon ng healing and growth dahil sa yung kausap mo yung favorite person mo. Baari siya yung nagbigay ng tulong sa inyo. Okay? So ano pa? Hindi ko kasi maano yung sinag ng araw. Okay. May nakita ko ditong yun nga. This is silver linings moving on kasi nalungkot ka eh. Nahihirapan ka sa pagtanggap ng bagong tao, connection sa isang tao kasi nagkaroon ka may nakita kong trust issue dito. So, hindi ko kayo masisisi niyan. Lalo na't may trauma kayo sa nakaraan. So, nahihirapan kayo sa pagbigay ng tiwala sa inyong kapwa. And may nakita ko dito, parang takot kayong mag-isa. Gusto niyong may kausap. So, ginawa mo nga ito na may kausap ka. So, the advice is, it's time to reach out for support and connection. And use your intuition to guide you towards the meaning that resonates. Kung hindi nyo alam kung paano mag-connect sa inyong intuition, then panoorin nyo yung May 17, 18, or 19 nyo kasi nag-discuss ako doon. So, ayan. Okay, so this is possible blessings na ma-receive nyo for this week sa career and money nyo. And the clarification po, para po kay Scorpio. Okay. So, nag-explore kayo. Pwede nagbiyahe kayo ha. Or nagsaliksik kayo, which is the clarification of your card here. Kasi nagsaliksik ka para may malaman. And, may nakita ko ditong, okay. May nakita ko ditong sense of adventure, may job offer, opportunity na parating that will excite you and reignite your passion for what you do. Sobrang busy nyo ngayon kasi may ginagawa talaga kayo. So this card asks you to prioritize your tasks na may time management. Just make sure you can deliver your promises. Okay? And yun, may parating na good news. Pwedeng through email ito, text, phone call, or direct isabi sa iyo. May makilala kang mabuting tao. Masaya ka rin dito kasi naging tapat po siya sa inyo. So, this is the clarification of your 3 cards here na may kausap ka na you are very happy. And maaari siya yung makatulong sa inyong career and money. Kasi nakita ko dito na nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa isang grupo or sa isang tao. So, kausap mo siya, humingi ka ng guidance, ayun. Nagkaroon ka ng confidence ulit. Okay?
May kausap ka dito na isang bata na kung ano yung i-take niyang kurso or gusto niyang trabaho sa buhay, ganun. May nakita ko ditong blockages pero nakikita ko naman dito yon at the end of the day, may pagkakasundo. So, may nakita ko ditong blockages na nagkaroon ng disunion, hindi pagkakaisa. And pwede din nalilito ka sa paggawa ng desisyon or nagkaroon kayo ng disconnection sa isang tao na hindi kayo nag-uusap. Ang sabi po ko dito na kailangan ng pagbalansa dito. To fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of disharmony. Kung mahilig ka kung mahilig ka sa journal or diary, suriin mo kung ano yung punot dulo kung bakit kayo nagkaroon ng disharmony. Pwede din, ito yung nakatulong sa inyo, yung kausap mo. Baka siya yung nagsabi na, nagkaroon kayo ng disharmony or hindi pagkakasundo kasi ganito. Ganun. So, tama yung itong ginawa mo na kailangan ng yung kausap na very matured, na maraming experience sa buhay. Okay. Challenges na ma-overcome po ni Scorpio ngayong June 24 to 30, 2024 sa career and money nila. So this is the clarification na may pagkakasundo nga. Okay. Nakikita ko dito yung competition eh. So kung nanonood kayo sa Daily Gabay Tarot reading nyo the other day, kailan yun? Parang ngayon yun 22. So 22 ba? Basta 21, 22, 20, 21, 22 nandun. Natatandaan ko to na may competition. Oo. Nag-celebrate kayo. Oo. Tapos ngayon, nagkaroon ng disunion. Siguro, nalaman mo, kasi may nalaman kang sekreto dito nalaman mo na nakipag-competition yung kausap mo, yung grupo ng tao. Oo. Nagkaroon pa kayo ng bonding dito pag-uusap. Actually, friend mo ito. Ay, nakakalungkot pag ganyan. Kung healthy competition to, that's okay. That is very exciting opportunity kasi ang saya niyan. Ilang beses ko na akong naka-experience niyan. Pero kung unhealthy competition to, kasi nagkaroon ng disunion dito So, ayun. Meron talagang taong ganyan. Yung instead na magsumikap siya by own self, yung pagiging individual. Nagkaroon na ng competition. It might be nag-group chat or yung nag-dinner outing kayo. Tapos nag-usap kayo. Ayun, nagkaroon ng competition. Nagpaligsahan. Nakikita ko naiirita ka. Nakikita ko dito naiirita ka. Pero some of you, nag-celebrate talaga kayo with your good friends or family. Kasi isa to sa stress reliever nyo yung celebration, yung pagkakaroon ng pagtipon-tipon. Pero ingat na lang kayo kasi may nakita talaga kung away nito. Yung pwedeng away or pwede ding naiirita ka sa taong mahilig magkompetisyon. Instead na, pero kung ako kung merong ganyan, yes, maiirita, yes, normal talaga yan. Pero pag kilala ko yung tao, tapos makipag-compete siya sa iyo, tapos unexpected talaga, matatawa talaga ako pag ganyan. Parang, bakit ang hirap-hirap mo na abutin yung na-achieve ko? Parang ganun, yung,
ganito ba kataas yung tingin mo sa akin para makipag-compete ka, para ihila mo ako pababa, ganun. Parang, pero hindi naman ako, yes, I am, maprangka ako, pero ilang years na ako pinipigilan yung sarili ko. Kasi, not everybody is, tatanggapin yung pagiging prangka natin. So, ayun. Might be itong nakipag-competition sa inyo, oversensitive yan. Sobrang sensitive niyan. Kasi may nakita talaga ako ditong competition, rivalry, conflict. Sobrang saya mo kasi nagkaroon ng reunion or pagtipon-tipon or meeting ha. Tapos at the end, oy, bakit ba ganito nakipag-compete itong taong to sa akin? So, meaning to say, mas mataas siya sa iyo. Mas mataas kayo sa kanya. Ganon. What I meant is mas mataas kayo sa kanya. Yung ang tingin niya sa inyo is successful, ang taas mo kaysa kanya. Pwede naman ganyan. Pero if unhealthy competition nako, very annoying yan. Oo. Tapos, lalo na Scorpio, ayaw nyo sa mga hindi totoo, di ba? So, ayun, mag-ingat kayo kasi may tao talaga na mapanlin lang. Pwedeng hihilain kayo ito pababa. Kasi nakita ko dito yung unhealthy competition. Tapos, pwede din siya yung magiging balakid sa inyong mga plano. So, pag-iingat na lang kung ano yung mga balak mo sa buhay. Huwag mo na lang i-share. Kasi, nakikita ko dito, sisirain niya talaga. Paninin lang, lalo na sa malalapit sa iyo. Huwag mo na lang i-share yung mga balak mo kasi competition posibilidad talaga gagayahin, maanoy ka talaga sa kanya. So, ayun. Natatawa talaga ako sa mga taong ganito. Ang tingin niya sa inyo, Scorpio is ang taas-taas. Tapos, instead na tutulungan kayo para maging successful din siya. Ayun, hihilain ka niya papaba. Kasi gusto niya, siya yung panalo. Gusto niya na siya yung bida. Natawa ako kasi si Scorpio, maanoy talaga niyan. Kasi based sa pag-aaral ko, based sa experience ko sa mga kaibigan ko sa Scorpio, kakilala ko na Scorpio, I am sure maanoy talaga si Scorpio sa ganitong tao. And, ayun, some of you, Scorpio, may pag-uusap dito regarding sa pagpatayo or renovate sa isang bahay. Ganon. Parang nagbigay kayo ng mga plano, ganon. Yun nga, competition yung, like for example, may job offer na isang posisyon lang. Alam ng kaibigan mo or kasamahan mo na isang offer lang yan at alam niyang nag-apply ka na. Nag-apply din siya kasi nakikipag-compete kung sino yung mas magaling. Oo. So, yun. Pwede din ginaya yung strategy mo, yung pagsasalita mo, basta ginaya. Oo. Naanoy. Pwede din naanoy ka sa delay, pero most of you naanoy talaga sa isang tao. So, slow down and pay attention, tapos relax lang. Kung kailangan na bigyan ng pag-intindi, unawain mo na, if I were you, wala lang, matutuwa ako kasi bakit ba ganito yung tao, hirap na abutin yung naabot ko na kailangan niyang hilahin ako pababa. Makikita mo talaga yung insecurity sa isang tao. Instead na patulan mo siya, instead na magalit kayo sa kanya, wala na lang, don't react, don't give your energy to this person kasi mababad trip ka lang. So yan nagkaroon ng struggle o conflict sa workplace mo or sa kasamahan mo dyan, nagkaroon ng rivalry. So that is your reading, Scorpio. See you tomorrow. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.